ay ating masasandalan ng ating mga buhay anuman ang mangyari dito sa ibabaw ng lupa. Hindi tayo kinakailangan mag-alala. Hindi tayo kinakailangang mabalisa sapagkat ang may likha ng lahat ng mga bagay ay nasa ating panig. Nararanasan niyo ba ang panig ng ating Panginoon? Hallelujah. So, kaya sa oras na ito mga kapatid, nais kong puntahan lamang natin ang ilang mga bagay rito sa Genesis chapter 2. Dahil lang nalalaman natin na sa banal na kasulatan sa Isaiah chapter 4 verse 43 verse 7, kung ating babasahin, puntahan muna natin ito, no? Ipinapakita dito ang kaluwalhatian ng Diyos sa verse 7. Everyone who is called by my name, whom I have created for my glory. So ipinapakita rito ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang mga nilikha. At tayo'y bahagi sa nilikha ng ating banal na Diyos, mga kapatid. And therefore, ang kaluwalhatian ay taglay ng bawat isa sa atin. Kaluwalhatian ng banal na Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah. Verse 7 sa pagpapatuloy, I have formed him, yes, I have made him. Ramdam nyo ba pagka binabasa nyo ang talatang ito na ang Diyos ay very proud sa kanyang sarili na nang maiproduce niya ang sangkatauhan na nilikha sa wangis at larawan ng ating Diyos na buhay? Ramdam nyo ba kung gaano kasaya ang Panginoon? Hallelujah. Kanina inawit natin, hallelujah, na ang lahat ng mga bagay na nilikha ng Diyos ay nilikha out of His pleasure. For His pleasure, thou art created. Amen? At ang pleasure na ito ay may kasamang kaluwalhatian na ipinaparanas ng Diyos sa kanyang buong nilikha. Kaya nga ang araw ay mayroong kaluwalhatian, di ba? Ang mga anghel ay may kaluwalhatian, ang bawat mga nilikha dito sa ibabaw ng lupa ay may kaluwalhatian. Pero kayo na mga tao, na bride ni Kristo, anong kaluwalhatian mayroon kayo? Kaluwalhatian mismo ng Diyos na kanyang pinaparana sa huling mga araw na ito sa bawat nagtitiwala sa Kanya. Amen? Hallelujah. Everyone who is called by my name. Sino rito ang tinatawag sa pangalan ng Diyos? Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. You must be proud of that, na kayo'y matawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. It's more than just being called as Christians. Amen? Hallelujah. We know na mahal ng Diyos ang kanyang pangalan. Iniingatan ng Diyos ang kanyang pangalan. Kaya kung ito'y taglay natin, anong kaluwalhatian mayroon ng mga anak ng Diyos kaya sa huling mga araw na ito? Whom I have created for my glory, I have formed him, yes, I have made him. Kaya sa oras na ito mga kapatid, dapat nating makita by the scriptures na ang ating paglitaw sa ibabaw ng lupa ay hindi isang aksidenteng nangyari lamang. Ang ating pag-iral sa ibabaw ng lupa, ito ay plano talaga ng Diyos. Meron siyang layunin sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya ang buhay na ito hindi natin, hallelujah, pinapabayaan. Hindi natin ito minamahal dahil sa mga luho o mga personal na kagustuhan at mga bagay na pinapangarap lang ng tao. Minamahal natin ang buhay na ito dahil sa layunin ng Diyos na dapat na mapangyari. Hallelujah. Ang sabi ng ilang pang mga talata, hallelujah, dito sa, i-atras lang natin dito sa verse 10 ng same chapter. I-forward natin sa verse 10. You are my witnesses, says the Lord, and my servant whom I have chosen.
So napakasasarap ng mga binabanggit dito ng kasulatan tungkol sa atin, mga kapatid. Tayo nilikha ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ng kanyang kalulhatian. Tayo'y kanyang tinawag sa kanyang pangalan. At ang sabi rito, tayo'y mga witnesses. Kayo ang mga tunay na mga witness ng Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay. Amen? Hallelujah. Kung marami man diyang mga nag-aangkin na sila yung mga Jehovah Witnesses, kayo ang tunay na mga saksi ng ating Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At sapagkat mga saksi ay meron tayong karanasan, meron tayong patutuo kung kanino tayo galing. Amen? Says the Lord, and my servant whom I have chosen. So tayo'y kanyang mga lingkod na kanyang pinili. Sa anong layunin? That you may know and believe me. Pinili tayo ng Diyos para sumampalataya tayo sa Kanya. Kaya nang lumitaw tayo sa ibabaw ng lupa at natutunan natin sumampalataya sa mga gawa ng Diyos, hindi ito bagay na aksidente lang. Talagang pinili ka para sumampalataya sa mga gawa ng Diyos. Amen? You are not a believer by chance. You have not even entrusted things to the Lord by chance. You have not even learned how to express your faith to the Lord by chance. Lahat ng ito ay nasa kaisipan ng Diyos. Nang pinili Kanya, inilagay na ito sa iyo. At kinakailangan lang itong ma-activate, ma-enable sa takdang panahon na inisip ng Diyos sa Kanyang kalooban. That you may know and believe me and understand that I am He. See? Ang makaunawa, ang makaalam kung sino ang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay ay hindi para sa lahat, kundi para lamang sa mga pinili, para lang sa mga tinawag, para lang sa mga chosen. Kaya hindi na tayo nalilito sa panahong ating kinabubuhayan. Hindi natin nakikilala na ang Diyos ay dalawang Diyos, o tatlong Diyos, o apat na Diyos, o maraming Diyos. We only believe the one God of Israel. Amen? Why? Because you are chosen to receive that understanding and revelation. Hallelujah! Hindi ba kayo nagagalak, mga kapatid? Nang pumarito ang anak ng tao, ang ating Panginoong Hesus, di ba ang sura may lungga, pero ang mga ibon ay merong pugad, pero ang anak ng tao ni mahiligan ng kanyang ulo ay wala. Amen? Niunan wala ang ating Panginoon. Why? Dahil hindi niya maipagkaloob ang kapahayagan kung sino siya, the Godhead, hallelujah. Hindi niya maipagkatiwala sa kung sino lamang, kundi sa mga chosen lang. Amen? Kaya kayo yung naging ulunan ng ating Panginoon. Kayo yung pinili para tumanggap ng kapahayagan kung sino siya. Amen? Before me, there was no God formed. Can we say amen? Walang naunang Diyos sa Diyos. Ni hindi siya nilikha. Kaya lalong walang nilikha na Diyos sa kanyang unahan. Nor shall there be after me. Walang lumitaw na Diyos na nauna sa Diyos at walang lilitaw na Diyos na susunod sa Diyos. Hallelujah. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran na nakakilala natin sa pangalang Lord Jesus Christ ay parehong Diyos na naglikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Psalm chapter 90 verse 2. Before the mountains were brought forth, so bago nilikha ang mga bundok, or ever you had formed the earth and the world, ni kahit nang bago lumitaw ang sanlibutan, ang mundong ito, even from everlasting to everlasting, you are God.
nag-iisa pa lang ang Diyos, siya ay Diyos na. At ang sabi ni Haring David sa kanyang patotoo, nasa sinapupunan pa lang siya ng kanyang ina, ang Diyos ay kanyang Diyos na. Do you have that testimony, mga kapatid? Na kahit nasa gitna tayo ng maraming mga kalagayan sa mundong ito, sa buhay na ito, alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos sapagkat ang Diyos ay Diyos na. Bago pa man lumitaw sa ibabaw ng lupa ang lahat ng mga nilikha rito. Ang Diyos ay Diyos na. So gusto kong ipakita rito, mga kapatid, ang isang bagay, hallelujah, na ang Diyos sa kanyang pag-iral sa kanyang sarili ay nakaranas kung papaanong siya ay mag-isa. Walang kasama. Kaya yung binasa natin dito sa Genesis chapter 2, verse 4, that is the very first time na yung salitang Lord, capital L and capital O and capital R and capital D ay idinugtong sa salitang God. That was the very first time dito sa scriptures na ang Diyos ay inaddress sa verse 4 na Lord God after niya nalikhain ang lahat ng mga bagay. Sa Genesis chapter 1, binanggit, inaddress dito ang salitang God, and we know the Hebrew word na pinanggalingan ng salitang God dito ay Elohim. At hindi na po bago sa atin ang salitang Elohim. Ang salitang Elohim, it expresses the plurality of the power of God. Amen? Iisang Diyos na napakaraming attributes. Iisang Diyos na pagkasari-sari ang kanyang kapangyarihan. Pero dito sa verse 4, this is the history of the heavens and the earth when they were created. Sabi na awit natin kanina, for thy pleasure, they are created. Amen? Natutuwa ba kayo na habang nililikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay, siya'y natutuwa, siya'y masaya? Can you feel the intensity of the happiness of God, the gladness of God, while He is creating all things? Hindi po lumikha ang Diyos na nakasimangot. Hindi po lumikha ang Diyos na nalulungkot. Hindi po lumikha ang Diyos na problemado. Lumikha ang Diyos na hindi makontain ang kanyang kagalakan sa kanyang kalooban. And that is why binasa natin ang mga talata sa Isaiah 43, sa Psalm chapter 90. Bago pa nagkaroon ng mga nilikha, ang Diyos ay Diyos na umiiral na siya. At kahit siya ay self-existing one, kahit mag-isa siyang umiiral, there's no way para siya'y malungkot sapagkat yung kagalakan na yun ay kasama niya sa kanyang kalooban. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Kaya yung capital letters dyan ng salitang Lord ay, hallelujah, sa Hebrew word ay, yan ang tinatawag na Yehovah. Diyan natin unang ma-encounter ang salitang Yehovah or Jehovah. But sa Exodus chapter 3, nang unang ma-introduce ang katawagang ito ng Diyos sa kanyang sarili, ang kilala nating YHWH na tetragrammaton, terminology ng mga theologians, ang pangalan na inintroduce ng Diyos sa kanyang sarili nang tanungin siya ni Moses kung ano ang sasabihin niya kapag tinanong ng bayan kung ano ang pangalan mo na nagsusugo sa akin para palayain ang bayan sa pagkailipin. Sa Exodus chapter 3 verse 13 to 15, ang sabi rito sa 13, Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you. And they shall say to me, What is His name? What shall I say unto them? Anong sasabihin ko sa bayan pag tinanong nila kung anong pangalan mo? Hallelujah. Again, sa verse 15 ang sabi rito, and God, sa verse 14 muna, and God said unto Moses, I am that I am. And He said, You shall say unto the children of Israel, I am hath sent me to you.
ipinadala ka, sabihin mo sa bayan na pinadala ka ni I am, na pinadala ka ni ako nga. Now, yung salita po ritong I am that I am ay isinalin sa Hebrew na YHWH na later on restructure na Yahweh. Wala namang vowels yan, pero para mabigkas ay pronounce nila as Yahweh. Hallelujah. That was the very first time na introduce ng Panginoon ang mga salitang ito tungkol sa kanyang sarili. Alright. Pero yung YHWH na yan, mga kapatid, ay may pinanggalingan din yung Hebrew word. Actually, isang verb na Hebrew word, isang action word ang pinanggalingan ng salitang YHWH. At ang ibig sabihin ng verb word na yon or action word na yon ay to be. At yun na nga, yung binasa natin na I am. So nakakapukaw ng kaisipan, mga kapatid, ng damdamin, yung salitang pinanggalingan nito na ang kahulugan ay to be. Na para bagang nang inintroduce ng Diyos ang kanyang sarili kay Moses, kung ano ang sasabihin ni Moses pag tinanong ng bayan kung anong pangalan ng Diyos, ay sabihin mo sa bayan, sinugo ka ni to be. Seems like ang Diyos ay maraming planong gagawin, kaya tinawag niya ang kanyang sariling to be. Sa action word ng Hebrew word na pinanggalingan ng YHWH. Hallelujah. So yung babalikan natin muna saglit ang verse 4 ng Genesis chapter 2. Pero bago yan, basahin muna natin ang verse 15 ng chapter 3 pa rin ng Exodus. And God said moreover unto Moses, thus shall you say unto the children of Israel, the Lord God of your fathers. So there you can see yung compound words na Lord God ay ginamit din dito. The Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath sent me to you. This is my name forever, and this is my memorial unto all generations. Kaya yung salitang nakatago sa pangalang YHWH na to be ay kaabang-abang, ano? Hindi ko ma-imagine kung anong naramdaman ni Moses. Kung ano pa yung mga bagay na maa-unveil sa katangian at sa hiwaga ng Diyos sa kanyang sarili na kanyang ipapahayag sa mga pinili. Kaya nga, sa umpisa ng ating pagbabasa ay binigyan ko po ng diin na tayo nilikha ng Diyos at ang pananampalataya ay para lang sa mga pinili. At ang makaalam, makakilala sa Diyos, it is not for all the denominations, it is not for all men, it is only for them who are chosen, for them who are elect. Hallelujah. Sa Genesis chapter 2 verse 4, nang ginamit ang salitang the Lord God made the earth and the heavens, this is now the first time na mababasa natin ang salitang capital na yon na Lord God, na ang kahulugan sa Hebrew or sa salitang Hebrew ay Yehovah or Yahweh or Jehovah. Hallelujah. Na ang ibig sabihin po ay self-existing one. So ang Diyos ay umiiral sa kanyang sarili, hindi siya nakadepende kung kanino man para umiral siya. Sapagkat siya ay Diyos na eternal, walang simula at walang katapusan, mga kapatid. At sapagkat ganito ang kalagayan ng Diyos, hallelujah, ay pwede nating isipin, napakalungkot ng kanyang kalagayan bilang nag-iisa, umiiral ng mag-isa. Kaya yung ating paksang pag-uusapan ay tatawagin po natin itong God's solitude. Okay? So, kung familiar kayo sa salitang solitude, Tagalogin natin, ang pag-iisa ng Diyos. Yung pagiging mag-isa ba?
Kasi iba yung salitang mag-isa, iba rin yung mapag-isa. Meron pang pangatlo mga kapatid Yung nag-iisa ka na kilala sa tawag na lonely, baka lonely brother, lonely sister ka dito. Sino rito mga lonely? Hindi naman nag-iisa, hindi naman mapag-isa, pero lonely. So, pag pinag-usapan natin ang solitude, may mga positive at negative na mga connotation yan mga kapatid. But sa mga mananampalataya, positibo yan. Dahil ang solitude ay isang katangian, isang nature, mga kapatid, na nagiging advantage din natin mga mananampalataya katulad ng ating Panginoong Jesus sa Luke chapter, kung ating babasahin ang Luke chapter 5 verse 16 and Mark chapter 1 verse 35, madalas ang ating Panginoon naghahanap ng pagkakataon para pumunta sa isang lugar ng nag-iisa. Hallelujah. Ang layunin ng Panginoon ay para makipag-usap sa kanyang Ama. So hindi siya talaga nag-iisa. At sinabi yan ng ating Panginoon sa ilang mga talata sa Book of John, di ba? Darating ang panahon na iwanan ninyo ako mag-isa pero hindi talaga ako nag-iisa. Sapagkat ang aking Ama ay sumasa akin. Hallelujah. So, ang state of being in solitude ay ginagamit din ng Panginoon upang gamitin pagkakataon para manalangin, maglaan ng panahon sa pag-aayuno, magpalakas sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Na siyang isang magandang bagay din na dapat gawin ng isang mananampalataya. May mga panahon talaga na nagde-desire tayong maging mapag-isa sa layuning makausap ang Diyos at mababad ang ating sarili sa presensya niya sa pananalangin. At hindi lahat ng mga bagay na gagawin natin ay hindi puro mga bagay na may connection lamang dito sa laman na ito, kundi sa ating espiritu at kaluluwa din. Dahil napakainam ang manalangin, makipag-usap sa Diyos kapag walang istorbo. Walang maingay. Minsan, kapag marami kang kasama, hindi ka makapag-concentrate sa pananalangin, di ba? Minsan naman, ang problema mo, pag mag-isa ka na nanalangin, lalo na nasa isang sulok ka, natatakot ka naman mag-isa manalangin. Pero yun na nga, yung battle, mga kapatid, you have to overcome that. Kinakailangan mo ma-overcome yan. Dahil wala ka nang mapaglagyan Ayaw mo manalangin dahil maingay. Ayaw mo rin manalangin, natatakot ka mag-isa. Saan ka ba talaga lulugar? Saan ka ba talaga lalagay? The very important thing ay kung paano natin mararanasan ang paglago sa ating spiritual life by having this kind of relationship, a prayerful relationship with our Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. So yan yung solitude, mga kapatid. Yung salitang nag-iisa, talagang wala kang kasama. Yung salita na mapag-isa, maaring there's some point of your time na talaga nagpaplano kang gusto mo mag-isa lang. Dahil may ibig ka, may sadya ka sa Panginoon. Pero yung salitang lonely, it's a different thing. May kasama ng kalumbayan yun. May kasama ng kahapisan. Bakit ka lonely? Minsan kinausap ni Haring David ang kanyang kaluluwa. O kaluluwa ko, bakit ka lonely? O kaluluwa ko, bakit ka nalulungkot? Bumangon ka! Sapagkat magsasamba ka pa sa Diyos. Bumangon ka sapagkat magpupuri ka pa sa Diyos. Bumangon ka sapagkat aawitan mo pa ang Diyos. Ganyan ba kayo sa kaluluwa ninyo pag nalulumbay kayo? May kung anong bagay sa puso ng mga anak ng Diyos na pwedeng mag-overcome ng mga kalumbayan, mag-overcome ng mga kahapisan because nang nilikha ka ng Diyos, hindi malungkot ang Diyos, kundi nasa kagalakan. Kaya yung Revelation chapter 4 na inawit natin bago ibigay ang bahaging ito,
ay napakaganda na ulit-ulitin mga kapatid. Verse 11. You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. Can we say amen? Karapat-dapat ang Panginoon na tumanggap ng kalwalhatian, ng karangalan at kapangyarihan. For what reason? For you created all things. And by your will they exist. Ang salitang ginamit dito sa New King James ay by your will. Pero sa King James Version, for thy pleasure, by your pleasure they were created. They exist. Amen. Nang nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay ay nasa ilalim ito ng kanyang kagalakan, nasa ilalim ito ng kanyang pleasure. Kaya sa Ephesians chapter 1, mayroong tinatawag na mystery of His will. Because mayroong pleasure sa likuran ng mystery of His will. May kung anong kagalakan ng Diyos. Kadalasan mga kapatid, kapag pinag-uusapan ng pagiging mapag-isa, ang common meaning niyan sa atin ay nangangahulugang may kalumbayan. There is darkness. Kapag ikaw ay laging mag-isa. Di ba? Meron namang gusto lagi may kasama pero ayaw naman samahan. Sino rito yung minsan nagyaya, pupunta sa ganitong lugar pero talagang at the end of the day, mag-isa ka lang babiyahe, mag-isa ka lang lalakad, mag-isa ka lang pupunta sa lugar na yun kasi ayaw kang samahan ng kasama mo eh. Kaya yung magtatampo ka, makakaisip ka na, hindi ako love nito. Lagi na lang ako mag-isa. Naranasan nyo yan? Pastor Eli, naalala ko nung mga panahon na bagong youth leader pa lang ako. Daming young people, ano? Pero pag Sabado, pag linis time na, mag-isa lang ako. Naalala ninyo, minsan pinatutuo ko sa inyo, there was one Saturday na mag-isa akong, kasi pag naglilinis ako noon, inuuna kong linisan yung pulpito, yung lumang pulpito natin. Hallelujah, na may krus sa unahan. Yun ang una kong nililinis. Habang bawat punas ko ng alikabok noon, kinakausap ko ang Panginoon, umiiyak ako, Panginoon, bakit kailangan mangyari ito na mag-isa akong naglilinis ng church? Nag-iisa na lang ba ako? Para ako na lang maglinis dito. Tampong-tampo ako sa Panginoon. Hindi ko maintindihan bakit ganito. Para bang gusto ko na lang bumalik sa dati kong buhay na bago ako nag-desire makilala ang Diyos sa sanlibutan. Dahil doon, wala akong ganitong responsibilidad. Hallelujah. So, umiiyak ako noon mga kapatid, nung Sabado, yung isang Saturday na yon dahil sa pag-iisa ko, na lahat ay isipin mo nga upuan na yan, lahat yan ay pupunasan ko, magpo-floor wax ako dito mag-isa, bubunatan ko yan mag-isa. At lahat ng yun, hindi naman ako nagbubuhat ng bangko. No? Ito lang paksa, yung paksa kasi natin ay yan ang pinupuntahan. Kaya ibig ko lang ipatutuo. Hallelujah. So, yan ay history na mga kapatid. At so nagka-question ako sa Panginoon, bakit kailangan ko maranasan yung ganitong hirap? At alam niyo kung paano ako tinugon ng Panginoon while I was praying, naglilinis ako dito ng mag-isa. Kasi kinabukasan ng Sunday, may isang elder, o kung hindi ako nagkakamali, si Pastor Franco mismo ay nagpasalamat. Sabi niya, salamat sa buhay ng mga kabataan na patuloy na nag-aasikaso, nangangalaga ng ating sanctuaryo para bago magsimula ang gawain ay nakahanda na ang lahat. Alam ninyo na yun ay sobrang nagbigay sa akin ng comfort. At ngayon naintindihan ko nung panahon na yan, kaya pala Panginoon, hindi pala talaga kami pwedeng mabuhay sa aming sarili lang. We should live according to your pleasure. Diba? Ano man ang ating mga pagsusumikap, ano man ang ating mga
paggawa sa ministeryong ito ng ating Panginoon, ang kredito ay laging sa Panginoon. Gumagawa ka not for your own pleasure, but for the pleasure of God. At yun lang pala ang ibig ng Panginoon, maintindihan ko upang magpatuloy ako kahit na sobrang hirap mag-isa, no? Pero kasama mo ang Panginoon. Pagka pala mag-isa ka pero masaya, ang sarap maglinis. Pagka pala mag-isa ka pero masaya ang puso mo, kahit ang daming upo ang lilinisin, magbubunot ka mag-isa dyan, hindi mo maramdaman ang pagod because you're not doing this for yourselves alone. You're doing this for the pleasure of God. Napapawi ang mga hirap at mga pains ng sacrifices kapag ka masaya mong ginagawa ang bagay na pinagagawa sa iyo ng Panginoon. At hindi mo sinasadyang maging masaya lang. You know the purpose of God. That's why you are happy, you are glad while having all these sacrifices. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Hallelujah! Kaya yung mga sumunod na mga Sabado, hindi ko na naramdaman yung lungkot na yon. Pero may bagay na idinagdag sa akin ng Panginoon. It's another opportunity to grow in the Lord. Dahil mainam yun, mga kapatid, na hinuhubog tayo sa kawalan man o sa kasaganaan. Napakainam na hinuhubog tayo ng Diyos. May bayad ka o wala. At ang mga anak ng Diyos, hindi tayo naghahanap ng bayad. Ginagawa natin ito dahil kulang pa nga ito sa kabutihan ng Diyos sa atin, sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, sa Kanyang biyaya sa atin, kulang pa ang lahat ng mga mabubuting gawa na ito. Ganun kabuti ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya yung mga pagrereklamo natin, unti-unting tinatapyas siya ng Diyos. Ewan ko pa kung ang isang taong laging may kagalakan ng Panginoon ay magrereklamo pa. Dahil ang taong may kagalakan ng Panginoon, hindi po yan nagko-complain. Hindi nagmumurmur. Kundi masaya siya sa kanyang ginagawa sa biyaya ng Diyos. Hallelujah! So kapag naisip natin ang pagiging mag-isa ay ganun ang ating common conclusion, malungkot ang buhay ng taong yan. Laging mag-isa eh. Punta dito travel dito. Mag-isa siya palagi. Pero alam nyo ba na ang Diyos ay mag-isa sa kanyang sarili? It is now a breakthrough. It will now make a difference. Dahil hindi lahat ng mag-isa ay malungkot. Merong umiral, merong mag-isa na umiral sa eternity na sobrang nag-uumapaw ang kagalakan sa kanyang kalooban. Kaya niyo bang ma-imagine kung ano ang kalagayan ng Diyos habang naiisip niya sa kanyang sarili, ibig kong maging Savior, ibig kong maging Ama ng lahat, ibig kong maging manggagamot, ibig kong maging provider, ibig kong maging protector. Lahat ng yun na nasa kalooban ng Diyos ay nagbibigay sa Kanya ng overwhelming joy, ng overpowering gladness sa Kanyang kalooban. At yung kagalakan na yun ay bumulwak mula sa Diyos. At ito na ang dahilan kung bakit ang lahat ng mga nilikha ay nalikha ng Diyos out of His own pleasure. Amen? Kaya nang tayo'y lumitaw sa ibabaw ng lupa, may Diyos na nagagalak. Amen? May Diyos na natutuwa. May Diyos na nasa great jubilation nang tayo'y Kanyang palitawin sa ibabaw ng lupa. Hallelujah, hallelujah. Pansinin ninyo sa verse 15 ng chapter 2. Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat. O Adan, pwede kang kumain sa kahit anong bunga ng mga punong kahoy sa hardin. But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat.
Pero yung bunga ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama, wag na wag mong kakainin. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Sigurado ang kamatayan mo kapag kinain mo ang forbidden fruit. Verse 18. And the Lord God said, "It is not good that man should be alone." Habang binabasa ko ito mga kapatid, I feel like sinasabi ng Diyos sa kanyang sarili, hindi mabuti sa akin ang nag-iisa. Dahil kung nag-iisa ako, walang magsasamba sa akin. Pag nag-iisa ako, walang gagaling sa pamamagitan ko, walang sasagana sa pamamagitan ko, walang maliligtas sa pamamagitan ko. Ano ang magiging saysay ng Diyos na eternal, na makapangyarihan, the only wise God, if He remains alone until now? So kinakailangan yung nature ng Diyos, yung attribute ng Diyos ay ma-express unti-unti. To be. That is why itinago ng Diyos ang kanyang pagkakakilanlan sa salitang to be. Dahil napakarami pang gagawin ng Diyos mula sa panahon na magpakilala siya kay Moses hanggang sa humantong tayo sa pagkakataong ito na ang new covenant ay pinagkaloob ng Panginoon at nakikilala na natin ang Diyos sa kanyang personal na pangalan. Amen? Oh, hallelujah. Tunay na ang Diyos ay isang dakilang director, dakilang manunulat ng istorya ng buhay ng mga mananampalataya. It is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him. Now, I do believe mga kapatid, nang sinabi ng ating Panginoon na hindi mabuti sa tao ang nag-iisa, it is not because malungkot si Adan. Dahil wala pa namang kasalanan sa panahong ito. Hindi pa nahuhulog sa kasalanan ang unang taong si Adan. So there's no such thing as sadness. There's no such thing as sorrows. Kung meron mang nakakaalam ng sadness at sorrows, of course, ang Diyos na matalino, alam niya yon. Pero hindi pa na-express, never once, before ang creation. Hallelujah. So I believe na ang salita, ang pahayag dito ng Panginoon, it is not good that man should be alone, ay ekspresyon ng Diyos kung paano niyang ipapakilala ang kanyang sarili for His pleasure, upang ganapin ang kanyang kalooban sa lahat ng kanyang mga nilikha, lalo na sa bride. Hallelujah. Na sa huling mga araw na ito, nagagalak ba tayo na ang Diyos ay lubos-lubos na nagpakilala ng kanyang sarili very personally sa bawat isa. Amen? It's never like before na tayo ay tawagin ng Panginoon. Ibang-iba ang buhay na may personal kang pagkakilala sa Diyos na iyong pinaglilingkuran. He's not just your God, He's your Father. Hallelujah! Hindi lang natin sinasamba ang Diyos dahil siya'y Diyos, kundi dahil siya'y Ama natin sa langit na mahihingaan natin ng tulong sa mga panahon ng ating pangangailangan. Amen. Hallelujah. It is not good that man should be alone. Hindi mabuti sa tao, kaya Adan ang nag-iisa. Hallelujah. Kinakailangang ma-express ng Diyos ang lahat ng kagalakan na mayroon siya sa kanyang kaibuturan. Hallelujah. Kaya nagtataka lang ako dito mga kapatid, nang sinabi ng Panginoon, hindi mabuti kay Adan na nag-iisa, bibigyan ko siya ng helpmate. Supposedly, ang helpmate niya yung, basahin nga natin Ecclesiastes chapter 3, chapter 4 I mean. Sa verse 9, two are better than one. So yan yung Genesis chapter 2 verse 18, Kung ating didili-dilihin. Two are better than one, because they have a good reward for their labor. For if they fall, one will lift up his companion. So yan yung advantage kapag lagi kang may kasama. Kaya yung mga alaga, di ba, kapag humahayo sila, dala-dalawa Hallelujah. They live according to what the scripture says. For if they fall, one will lift up his companion, but woe to him who is alone when he falls. So, sa aba nung
nung nag-iisa, kapag siya'y bumagsak, for he has no one to help him. So yun yung maganda pag may kasama kasi meron kang katuwang, meron kang katulong. For what other purposes? Again, if two lie down together, they will keep warm. Pag may kasama ka, kahit malamig ang panahon, maulan, malamig, ay merong magpapainit ng iyong pakiramdam, di ba? But how can one be warm alone? Di ba? Paano magkakaroon ng comfort ang nag-iisa? Though one may be overpowered by another, two can withstand him. Hallelujah. And a threefold cord is not quickly broken. Mabuti yung dalawa sapagkat mayroong suporta ang isa. Pero mas maigi yung tatlong ikid. Ibig sabihin, huwag natin kakalimutan ang Diyos sa lahat ng mga lakad natin. Now, going back dito sa chapter 2, verse 18, it is not good that man should be alone. Yung mga unang talata na binasa natin ay para bang, pwede nating isipin, si Adan, ang tendency niya dahil tao makalimot, ang bilin ng Panginoon, makalimutan niya. May magpapaalala sa kanya, ang bilin ng ating Diyos, wag mong ganito, ganyan. Wag mong kainin yung forbidden fruit. Maganda yung may nagpapaalala sa atin, kasi sometimes malilimutin na rin tayo Lalo na't mahalaga yung bagay na gagawin natin at pag nakalimot tayo ay talagang sayang yung time, sayang yung pagpapagal natin. So maganda talaga yung may kasama, may nagpapaalala. Pero ang ipinagtataka ko, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, kung kailan naman binigyan si Adan ng kasama, saan ka naman nahulog? Di ba kayo nagtataka? Kung kailan naman kinuha si Eva sa tadyang ni Adan, na dapat si Eva yung magpapaalala kay Adan kung nakalimot sa utos ng Diyos. Adan, sweetheart, sabi ng ating Diyos, bawal kainin yan Pero hindi. Kung kailan pa nagkaroon ng kasama si Adan, saka naman siya nahulog sa pagkakasala. Minsan hindi natin maintindihan ang kaisipan ng Diyos, That's why all you have to do ay ipagkatiwala sa Diyos ang kanyang sariling proseso. Huwag tayong magmamadali. Huwag natin pangunahan ng Diyos. I could imagine siguro si Adan habang binibigyan niya ng pangalan yung mga lalaking unggoy, babaeng kabayo, lalaking kabayo. Di ba kasi yung mga hayop nilikha ng Diyos by partner, di ba? Pero ang tao sa Genesis chapter 1, yung attribute ng male and female nandoon sa espiritu ni Adan. Nandun na yung attributes na yun, yung katangian na yun. Yung identity na yun, hindi agad-agaran hiniwalay ng Diyos. Pero yung mga hayop, partner-partner sila. Kung ikaw si Adan, ano mararamdaman mo? Na lahat ng mga nilikha ng Diyos na hayop, partner-partner sila. Ang saya, Siguro si Adan, mapapasana all na lang kung gano'n ang kanyang karanasan, di ba? Sana all may partner. Siya, walang partner. Bakit ba tayo napunta dyan sa sana all na yan? Parang gano'n ang maging expression ni Adan. Buti pa itong mga inaalagaan kong mga hayop. Ako pa nagbigay ng mga pangalan, partner-partner sila. Napakasaya nila na magkakapares sila. Pero ako, walang kapares. Pero sabi ko nga sa inyo, wala pa namang kasalanan doon para maramdaman ni Adan ang kalumbayan. Just to become a bit dramatic sa eksenang ito. Pero, hallelujah, kung kailan pa nagbigay ng kapares ang Panginoong Diyos kay Adan, saka naman nahulog si Adan. Kaya nga, sa Romans chapter 8, binigyan tayo ng comfort dito ng ating Panginoon and alam niyo to mga kapatid. Kaya nga throughout the years ng biyaya ng Diyos sa buhay ko sa youth ministry, yung Romans chapter 8 verse 28, ito na yung naging paboritong verse ng inyong munting lingkod. Paborito ko talaga to dahil sa
Sobrang dami ng mga hirap na pinagdaanan, wala kang ibang lakas ng loob na makukuhanan kundi ang salita lang ng Diyos. Na every time na para bagang nagiging negatibo ka na sa mga nangyayari sa buhay mo, sa paligid mo, just go back to the Word. Amen? Bumalik ka lang sa salita ng katotohanan. At yan ang magsasabi sa iyo ng totoong kalagayan mo. Romans chapter 8, verse 28. This is such a very beautiful verse, mga kapatid. And we know that all things work together for good to those who love God. Lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip. Hindi mo minsan maisip kung bakit parang sa lahat ng mga malas, lahat ng kamalasan sa'yo na napunta. Hindi mo minsan maintindihan bakit nagsikap ka namang mag-ingat, nagsikap ka namang maging masino, pero at the end, hindi pa rin maganda ang nangyari. Hindi mo maintindihan ang mga bagay na ginawa mong mabuti pero ang resulta hindi maganda. There are times na gano'n ang mga kalagayan ng buhay, lalo na ng mga mananampalataya. Pero when we go back to the scriptures, ang sabi ng banal na kasulatan, ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip sa Kanya na umiibig sa Diyos. Now, who among you loves God? Can you believe it? Ang mga bagay ay maglalakip-lakip lang to those who love God, but to those who never love God, ang buhay nila ay sadyang gano'n na ang kalagayan. Pero dahil mahal mo ang Diyos, and you know, hindi ka pinagplanuhan ng Diyos ng masama. Can you say amen? Hindi ka pinag-isipan ng Diyos na ikakapahamak mo. Ang sabi na aklat ng Jeremiah, ang mga plano ng Diyos ay para sumagana ka. Ang mga plano ng Diyos ay para ang biyaya niya ay sumaklaw sa buong buhay mo. You shall be like a tree planted by the water, hallelujah, na laging mabunga. Yan ang sabi ng Biblia. Nagpo-flourish ka palagi. But what is happening? Ano nangyayari sa buhay, sometimes sa buhay natin? Kapag ang mata nating literal ang titingin, ang hindi maganda mga nangyayari. Di ba? Pagka nagkakasakit ka, pagka nagigipit ka, kapag ka may mga misunderstanding, we always tend to think something is wrong. But have we ever thought of it? God is doing something right. Alam ninyo ang sekreto dyan? Yung pag-ibig mo sa Diyos. Dahil ang pag-ibig mo sa Diyos, ang maglilid sa iyo para gawin ang kalooban ng Diyos. Kapag kami nangyayaring hindi maganda despite you doing the will of God, lalo kang magtiwala sa Diyos. He knows what He is doing. Habang nasa gitna ka ng paggawa, pagsasakripisyo ng iyong buhay at lakas sa kalooban ng Diyos, despite ang kapalit ay mga hirap, magala ka dahil merong gagawin ang Diyos na dakilang bagay. But it is not for you to know the time. For the time being. Ang Diyos ang magpapasya kung kailan mo maiintindihan ang mga bagay sa buhay mo. Bakit? For God has created all things for His pleasure. Wag lang tayong maging concentrated sa mga visible and invisible creation of God. Kahit yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin, ang Diyos ang may pasya niyan. Kaya kung ang Diyos ang nagpasya, it is for His own pleasure. Bakit minsan sasaktan tayo kahit man ito'y kalooban na ng Diyos, may pain pa rin, may sakit pa rin because hindi mo nga yan pleasure. Dahil kung pleasure mo yan, hindi walang pain. Kung tayo magpaplano sa sarili natin, puro maganda. Pero dahil it is for the pleasure of God, you must be ready na may mga bagay na ipapahintulot ang Diyos na hindi talaga maganda. But we have known God by His power and attribute na mula doon sa hindi maganda ay kayang-kayang magpalitaw ng Diyos ng mga dakilang bagay. Mula doon sa mahina ay kayang magpalitaw ng Diyos ng malakas. Mula doon sa karamdaman, kayang magpalitaw ng Diyos ng isang pinagaling.
Naintindihan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Ang mga pinili ay binigyan ng kapasidad na maintindihan ang attributes at ang nature ng Diyos. Hallelujah! Sa bagay pa lang na yan, dapat ka nang matuwa, dapat ka nang magalak, hindi dapat na-overthrow ng mga problema mo sa buhay yung katotohanan na napakadakila ng Diyos sa buhay mo, napakabuti ng Diyos sa buhay mo. Lahat ng mga bagay na pinagkatiwala mo sa Kanya ay Kanyang tatapusin na mayroong pagpapala sa kanila na nagtitiwala sa Kanya. Amen. Dahil iba yung quality ng mga anak ng Diyos. Kagaya ka ng isang ginto na habang dinadarang sa apoy ay lalong kumikinang. Pero kung sa makataong kaisipan, of course, ayaw natin ng apoy. Ayaw natin ng hirap. Pero anong magagawa natin kung yun ang paraan ng Diyos? Anong magagawa natin kung yun ang kapasyahan ng Diyos? Ang gagawin lang natin, magtiwala ka lang. Alam ng Diyos ang Kanyang ginagawa. Alam ng Diyos ang Kanyang kapasyahan. Alam ng Diyos ang Kanyang panukala. His counsel shall stand. Amen. Kaya hindi natin kailangan manggigil sa pinuno ng gobyernong ito na kailan ba ito bababa? Puro na lang mga hindi magaganda ang nangyayari. Parang gusto mo nang hilahin si Bongbong Marcos pababa. O di kaya sumama ka na lang kaya doon sa nagrarally, kaya gigil ka na eh. Pero hindi natin gagawin ang mga bagay ng sanlibutan, mga kapatid. Kung tayo'y nanalangin na bigyan tayo ng isang leader, manalangin din tayo na ang Diyos ang magresolba ng problema ng ating bansa. Amen. Hindi natin kailangan tulungan ng Diyos. Tayo ang kinakailangang tulungan ng ating buhay na Diyos. Complain ka ng complain, pero tinuruan ka ng salita ng Diyos manalangin. Why don't we translate complaining and murmuring into praying na lang? Manalangin na lang tayo, mga kapatid. Una sa lahat, wala naman tayong magagawa dyan eh. Yung mga oposisyon nga, pinakukulong. Tayo pa kaya na walang ni touch base sa kanila ay wala. Pero hayaan natin sa kamay ng Diyos ang mga bagay na yan. Apektado tayo. But again, sino makapagsasabi na yan pala ay paglalakip ng pangyayari ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya? Sino makakasabi niyan? Sino makakaalam niyan? Ang mga anak din ng Diyos. Dahil walang bagay na nagkataon lang sa ibabaw ng lupang ito. Hallelujah. Pero ayaw ng Diyos kasama tayo doon sa mga nagrarally. Hindi tayo para doon. And we know that all things work together for good to them that love God, to those who are called according to His purpose. Sila na mga tinawag alinsunod sa layunin ng ating Panginoong Diyos. At ang purpose ng Diyos ay merong pleasure. Amen? Ang layunin ng Diyos ay laging merong pleasure. Kaya, kung tila salungat ang ating pwedeng maisip na nang bigyan ng makakasama sa buhay si Adan at later on tinawag siyang capital W, woman, later on tinawag na Eve. Hallelujah. Kung binigyan man si Adam ng makakasama sa buhay at yun pa yung naging dahilan para magkaroon ng fall of man, pumasok ang kasalanan, ipinanganak ang kamatayan sa buhay ng sangkatauhan, then, hindi dapat natin i-blame ang Diyos. At sabihin natin, dapat kasi Panginoon, hindi mo na sinabing it is not good for a man to be alone. Tuturuan pa ba natin ang Diyos? O dapat tayong magtiwala sa proseso na ginagawa ng Diyos sapagkat may plano siya? Brother, ang problema, hindi natin alam yung plano ng Diyos. Basta may plano ang Diyos, magtiwala ka, mararanasan mo ang plano niya. Dahil iba yung nararanasan ang plano niya sa maalaman mo agad ang plano niya. Merong kakaibang kagalakan pagka na-unveil sa iyo ang plano ng Diyos kaysa kapag alam mo na sa umpisa pa lang ang plano ng Diyos. Kaya ang sabi ng Biblia, hallelujah, God declares the end from the beginning. Only Him knows it.
Pero we have to believe, dineklara na ng Diyos ang wakas sa pasimula pa lang. Kayo na nakakaranas, tayo na nakakaranas ng mga hirap at mga sakit, mga sacrifices sa pangalan ng ating Panginoon, ginarantiyan ng ating pagtatagumpay. Amen? Iniisip mo pa lang, lagi ka na lang gipit, Panginoon, lagi na lang ganito ang buhay namin. Huwag kang mag-alala, lahat ng bagay na yan na may simula, may katapusan yan. Hindi habang panahon, kailangan mo magdildil ng asin. May panahon na ikaw ay pagpapalain ng Diyos kung ikaw ay matutunghayan na umiibig sa Diyos. Yung kumakain ng fried chicken, walang kaibahan sa kumakain ng tuyo eh. Ang kaibahan lang yan kung yung kumakain na yun na dalawa ay nag-umiibig ba sa Diyos? Dahil kung kahit tuyo ang kinakain mo, but you love your God, that makes a big difference. Amen? Hindi ka lang nagpe-pray, thank you Lord, fried chicken ang ulam ko ngayon. Pero kapag tuyo, wala ka man lang prayer, paano? Nagtatampo ka siguro sa Panginoon dahil yung kasama mo sa church, laging fried chicken ang ulam. No, wag. Lagi tayong tinuturuan ng Biblia, laging maging mapagpasalamat, mga kapatid. Kaya nga, hallelujah, sa lahat ng mga bagay na nararanasan natin, higit nating nakikilala ang Diyos. Kung alin pa yung mga mabibigat ang mga labanan, kung saan pa nandun yung mga labanan, doon pa nagpapakilala ang Diyos. Napapansin niyo ba yan? Gusto ng Diyos samantalahin ang mga ganong bagay para palitawin ang kanyang kalooban at mahayag ang kanyang pleasure. Kaya kung ganito ang takbo ng kalooban ng ating Diyos, magtiwala lang tayo sa Kanya dahil may magagawa siya. Ang pananampalatayan, sabi ng Biblia, pinakikilos ng pag-ibig. Pag kumilos ng pag-ibig, abangan nyo na, huwag kayong magtataka sa mga karanasan natin sa ibabaw ng lupang ito. Lahat ng ito ay isasalansan ng Diyos para palitawin ang ating pagkatawag. For we do not, sabi rito, to those who are called according to His purpose, for whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Amen? Ipinanganak tayong wangis ng kasalanan, ang kauuwian natin ay wangis ng anak ng Diyos. That is our predestination, mga kapatid. Kaya sino yung mag-aakalang yung dating makasalanan, ang pagtatapos ng buhay niya ay isang banal na pinagpala ng kaligtasan. Sino rito ang nakakaalala pa kung paano ka tinawag ng Diyos, kapatid? Kung anong buhay mayroon ka, kung anong attitude mayroon ka, kung anong spirit mayroon ka bago ka datnan ng biyaya ng Diyos. Hindi ba't minsan pagka ating dili-dilihin, inaalala ang ating kalagayan sa buhay na ito ng bago tayo tawagin ng Diyos, inisip natin, imposible na tayo ay maging ganito ngayon na nabubuhay sa kabanalan ng salita ng Diyos. Pero sa Diyos ay walang imposible pala. At dahil dito, lalong naluluwalhati ang Panginoon sa kanyang mga nilikha. Hallelujah. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He predestined, this He also called. Whom He called, this He also justified. And whom He justified, this He also glorified. So, yan yung blueprint ng plano ng Diyos sa kanyang mga anak. We have the blueprint. Yan ang ating birth certificate. Amen? Kaya kapag tayo ay pinapahintulot ng Diyos sa marami mga tukso at mga pagsubok, iharap mo lang yung birth certificate mo. At wala nang magagawa ang diablo. Dapat ay lagi mo yang dala-dala sa iyong puso't kaluluwa. You should know who you are sa plano ng Diyos.
Amen. Ang tayo makasalanan pa, malabo sa atin kung anong plano ng Diyos sa ating buhay. Lumalakad tayo dito sa ibabaw ng lupang ito na parang ang buhay natin ay tsansa lang or tsamba-tsamba lang, pero hindi na ngayon. Ang bawat mga nangyayari sa atin, mga kapatid, ay nasa ilalim ng kapasyahan ng Diyos. Hallelujah. So kaya nang kuhanin, nang palitawin si Eva sa tadyang ni Adan, saka pa nagkaroon ng pagkahulog sa kasalanan, we cannot question God. But all we can do is to thank God sapagkat it is another opportunity for God para patunayan na ang kagalakan ng kanyang puso ay mai-express sa takdang panahon. Because kung walang pagkahulog ng tao sa kasalanan, how can God fulfill His desire, His pleasure to become our Savior? Naintindihan po ba natin, mga kapatid? There's no way para ang Diyos ay magkaroon ng dahilan sa sarili niya na gamitin ang kanyang bugtong na anak na patuluin ng dugo para sa atonement ng ating mga kaluluwang nasadlak sa kasalanan. At ito'y napakatalinong gawa ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. It's the nature and attribute of God. Kaya nang sinabi ng ating Panginoon, it is not good that man should be alone, He's not referencing dahil si Adan ay malungkot. But Adam is representing the pleasure of God. Kinakailangang mahayag ang mga nature at ang attribute ng Diyos sa kanyang mga anak for His pleasure. Kaya nga, mga kapatid, ang ating buhay na Diyos, hallelujah, ay sa 1 Peter chapter 1, di ba? Ibinabalik tayo doon sa divine nature na yon. Divine nature and attribute of God, yan ang ating DNA. So may birth certificate na tayo dahil may DNA tayo ng Diyos, di ba? The divine nature and attribute of God. Hallelujah. So hindi ibig sabihin na malungkot si Adan, kaya gusto ng Diyos na may kasama siya. Pero ipinapakita rin dito ang isang magandang bagay, mga kapatid, na ang Diyos natin, isa sa kanyang mga katangian, isa sa mga nature ng ating Diyos ay gusto niya ng ka-fellowship. At ang kagusto, ang nature na ito ng Diyos na gusto niya ng ka-fellowship, may express syempre sa kanyang nilikha. Kaya tingnan ninyo mga ibon, birds of the same feather flock together. Ang gandang tignan yung mga flocks ng mga ibon, mga magkakauri, magkaka-fellowship sila, di ba? Kaya yung mga magkaka-fellowship, yung mga may parehong pananampalataya lang. Hallelujah. Kaya, ang katangian ng Diyos na mahilig sa fellowship, sa tuwing dapit hapon, binibisita niya si Adan, di ba? Nakikipag-usap siya kay Adan. Naisip niyo ba yun kung gaano kahalaga sa Panginoong Diyos ang fellowship? No wonder, hallelujah, kung bakit sa Hebrews chapter 10, i-refresh nga natin ang Hebrews chapter 10, mga kapatid. Okay. Verse 24. And let us consider one another in order to stir up love and good works. One another. Ka-fellowship po yan. Okay? Dito sa bagay na ito, magandang tignan ang katangian ng Diyos kung bakit hindi maganda sa atin na nag-iisa. Not merely because malulungkot tayo, hindi ganun kababaw ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi mabuti sa atin na nag-iisa para merong magpapaalala sa iyo palagi. Hindi lang ganong bagay. Kita naman natin dito kung kailan lumitaw yung kasama ni Adan, saka naman nahulog. So hindi ganon kababaw ang reason ng ating Panginoon. But here in Hebrews chapter 10, verse 24, let us consider one another in order to stir up love and good works. So rito ay lalo nating mararamdaman kung gaano kahalaga ang presence ng ating mga kapatid na ka-fellowship natin. Kaya si Brother Branham, di ba? Binigyan niya ng definition ng salitang fellowship. Anong definition ng ating prophet? Two fellows in one ship. Hallelujah. Verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together,
as is the manner of some. Hindi natin pinapabayaan ang pagkakatipon na gaya ng ginagawa ng iba. Yung salitang manner dito ay attitude yan. Spirit yan. Kaya kapag mahal mo ang fellowship, yan ay divine nature po yan. Nature ng Diyos ang ikaw ay nasa fellowship because to begin with, God loves fellowship with man. Kaya kung tayo ay nagpapabaya sa gawain, kung tayo ay hindi nagbibigay ng prioridad sa mga fellowship na kung saan nandun ang presensya ng Diyos nangungusap sa pamagitan ng kanyang mga salita, what kind of spirit is that? Pero kapag mahal mo ang fellowship, kapag mahal mo ang gawain ng Diyos, dahil alam mo, nangungusap ang Diyos sa tuwing tayo nagsasama-sama, hallelujah, at narito siya, do you believe it? Narito ang Diyos, narito ang presensya niya. He is right here because we hear His Word in us. Nasa atin ang salita ng Diyos. When you love the fellowship, that means you have this divine nature of God. You have the DNA of God. Ang nananalaytay sa dugo mo ay katangian ng Diyos. Kaya nga nai-express yan eh. Kung sino ka, you know who you are and by the grace of God. Kaya napakahalagang bagay po ito mga kapatid na ingatan natin. Hallelujah. Sabi ng Biblia, di ba, kung saan may sariwang karne, nandoon yung mga agila. At sa gawain ng Diyos, lagi may sariwang karne na inihahanda ang ating Diyos. He loves fellowship. So the church, the bride, ought to love fellowship. Hindi po natin dapat bigyan daan ng kaaway na mapabayaan ng gawain. Di ba sa diskurso sa John chapter 10, ang ating Panginoon ay gustong batuhin dahil sa pinaparatangan siya, di ba, na basahin nga natin ang John chapter 10. And we are going to end this soon. Verse 31, Then the Jews took up stones again to stone him. Jesus answered them, Many good works I have shown you from my Father. For which of those works do you stone me? Ang daming mga dakilang gawa na ginawa ko sa harapan ninyo mula sa aking Ama. Bakit ninyo gusto akong batuhin? Sa Old Testament pa naman, sa kautosan, pagka nandyan na nakaredy ang bato, ang kasunod na yan ay kamatayan. Dahil ang mga gumagawa ng kasalanan ay binabato hanggang mamatay. At narito ang ating Panginoon. Binabato ninyo para bang sa ating mga kalagayan, maganda na mabuti naman ang ginawa ko. I have decided a good decision. Pero bakit ako pa rin may kasalanan? Ako pa rin ang sinisisi. Naranasan niyo yan? Ikaw na nga yung gumawa na mabuti, ikaw pa yung masama. Nararanasan niyo ba yan? At narito ang ating Panginoon, ang dakila na yung mga ginagawa yan. Nagpapagaling siya, nagpapalakad ng mga pilay, nagdidilat ng mga bulag, bumuhay pa ng patay. Sa aling mga mabubuting gawang ito, gusto ninyo akong batuhin. Hindi ba? Kung ang ulo ay nakaranas ng karanasang nasasubject sa all things work together for good to them that love God, how much more ang katawan? How much more tayo na mga bahagi ng katawan na yan, mga kapatid? Lahat ng bagay nagkakalakip-lakip. Huwag nating isipin na tayo lang ang nasubject sa ganong kaisipan na ginawa na natin ng lahat na mabubuti, tayo pa rin ang masama. Even the Lord Jesus Christ, the head of the church, ay nakaranas ng ganitong karanasan sa kanyang buhay dito sa ibabaw ng lupa, and we are not any greater than the experience of the Lord Jesus. Ang kaya lang natin ay maranasan din ang karanasan ng ating Panginoon, and we cannot be hung on the cross again just for the atonement of the other people na ating minamahal at pinapahalagahan dahil ginawa na po yan ng ating Panginoon.
May mga bagay na ang Panginoon ang tanging siyang may kakayanang gawin. Hallelujah. May mga bagay na ipaparanas lang sa atin yung karanasan din ng ating Panginoon. So saan? Saan sa mga bagay na ito ninyo ako gustong batuhin? The Jews answered him saying, "For a good work we do not stone you." O hindi pala sa mabuting gawa eh. Para sa anong dahilan? Yun pala, ayaw ng ate mo, ng tita mo na nagpabautismo ka. Dahil pala sa pananampalataya, then there's a persecution. Hindi dahil sa mabubuting gawa, kaya ka namin binabato. But for blasphemy. So inakusahan nila ang ating Panginoong Jesus na blasphemous. Because you being a man, make yourself God. Sapagkat ikaw, bagaman tao ay ginagawa mong Diyos ang iyong sarili. Can you imagine that? Gawa ng mabuti ang Diyos. Ang dami palang nag-iisip ng masama sa Kanya. Hallelujah. Jesus answered them, Is it not written in your law, I said, you are gods? If he called them gods, to whom the word of God came. So kung tinawag ang mga anak ng Diyos na mga little gods, kanino dumarating ang salita ng Diyos? And the scripture cannot be broken. Kaya nga mga peculiar people, ang mga anak ng Diyos, hallelujah, sapagkat ang ating mga pananalita, ang ating buhay ay kakaiba na. Hindi na katulad ng dati na, ayon sa sanlibutan. Do you say of him whom the Father sanctified and sent into the world, you are blaspheming because I said I am the Son of God? If I do not do the works of my Father, do not believe me. But if I do, though you do not believe me, believe the works, that you may know and believe that the Father is in me and I in him. Therefore, they sought again to seize him, but he escaped out of their hand. Kaya naman ng Panginoon lipulin itong mga masasamaang pag-iisip, di ba? Pero may mga panahon na bilang mga anak ng Diyos, ay hayaan, paraya muna tayo at ipagkatiwala sa Diyos. Hallelujah. So kahit ang ating Panginoon, makikita natin sa buhay niya na all things work together because He loves His Father. And this is a proof ng mga nagmamahal sa Diyos. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa, hindi tayo dapat malugmok sa ating kinaroroonan ngayon pag pinag-uusapan ng buhay. Ang karanasan sa buhay natin ngayon, kahit gaano yan hindi kapangit, kahit gaano yan hindi ka iga-igaya, not desirable sa upon our seeing, magpasalamat ka pa rin sa Panginoon. Magtiwala ka pa rin sa Panginoon. Kahit na sumilip na yung kamatayan sa iyo dahil sa karamdamang nararamdaman mo, purihin mo pa rin ang Panginoon sapagkat alam mo, lahat ng ito ay nasa ilalim ng kontrol ng ating banal na Diyos. Basta gawin mo lang ang kalooban ng ating Panginoon. That is your reasonable service. Hindi ba sa tuwing ating maalpasan ng mga bagay na yan, natiis natin ang mga proseso ng pagkilos at paggawa ng Diyos ayon sa Kanyang kalooban? Hindi ba ang Diyos ay maluluwalhati? Ilan kaya rito ang gusto na ang Diyos ay laging nasa kalagayang pleasure ang Kanyang nararamdaman sa Kanyang puso, sa Kanyang kalooban? Gusto ba natin na lagi ang Diyos ay naluluwalhati? Gusto ba natin na ang Diyos ay laging nagagalak sa tuwing tayo, hallelujah, ay naghahandog sa Kanya ng mga pasasalamat ng karangalan at ng kapurihan sa Kanyang pangalan. Hallelujah. Kaya kung binigyan ka ng hindi magandang ugali na boss, magpasalamat ka sa Panginoon. Kung hindi maganda ugali ng katrabaho mo, magpasalamat ka sa Panginoon dahil may gagawin sa iyo ang Diyos. Amen? Minsan iniisip natin, bakit ba? Ang dami naman pwedeng magkaroon ng ganitong karamdaman. Bakit ako pa nagkaroon nito? Pwede naman yung kapitbahay ko na lang dahil saksakan ng sama ng loob o sama ng ugali ng kapitbahay ko. No. Hindi natin yan gagawin, mga kapatid. Ano man ang nararanasan natin, mabuti man o hindi mabuti, pasalamatan natin ang ating Panginoon sapagkat Siya ang may kapasyahan.
We couldn't imagine enough kung gaanong kikilos ang kapangyarihan ng pananampalataya pagka ikaw ay laging align sa kasulatan. Kapag ang buhay mo ay laging align sa kalooban ng Diyos. Amen? Pag-align ang buhay ng mananampalataya sa kung anong sinalita ng Panginoon, no mountains can overthrow you. No mountains can overcome you. Hindi ka magagalaw ng kaaway dahil yan ang pangako ng Diyos. Hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan, ako isa sa inyo hanggang sa dulo ng sanlibutan. Pero bakit nga ba hindi tayo iiwanan ng Diyos? Bakit nga ba hindi tayo pababayaan ng Diyos? Because He knows ang kanyang mga tinawag sa kanyang pangalan, ang kanyang mga nilikha na kanyang tatawagin ay sasampalataya sa kanya hanggang sa dulo ng ating buhay sa pananampalataya. Is that enough? That is enough. To know your destination under the glory of God is enough para magawa nating tiisin ang lahat ng mga kapahintulutan ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga mga anak ng Diyos, kapag ka nakakalimot kapag ka may karamdaman ka pa naman, yan na yung pinakamainit na ulong kalagayan na pwede mong maramdaman ang init ng ulo mo. O di kaya stress ka sa trabaho, init talaga ulo mo. Ayaw mo ng abala, ayaw mo ng kahit sinong makikipag-usap sa iyo, di ba? Kapag ka na you are being prompted to a lot of things, hindi mo kayang i-hold yung sarili mo. Pero mga anak ng Diyos, hallelujah, maagap, tinuturuan tayo ng Panginoon na mag-slow down ka. Taglayan mo ang kapayapaan. Hindi mabuti na ikaw ay mabuhay sa ganyan. Okay lang yan. Huwag mo lang palubugin ng araw. Dahil mga tao pa rin tayo, nararanasan natin yan. Pero ang kaibahan, may pag-ibig ng Diyos na nagkukondisyon ng ating galit, nagkukondisyon ng ating hinanakit. Amen? Kaya wag tayong ma-PGH. PGH, puot, galit, at hinanakit. No to PGH, mga kapatid. Si Ate Perla lang yung pwedeng pumunta doon. No, I'm just telling something na ang puot, ang galit at hinanakit ay hindi po yan disenyo ng Diyos sa mga anak niya. Dahil una sa lahat, nang nilikha tayo ng Diyos, siya yung pinakamasaya. Walang tatalo sa kagalakan ng Diyos, sa kagalakan ng paglikha niya sa ating lahat. Kaya hindi mabuti na matapos ang ating takbuhin na nakasimangot tayo. Hindi mainam na matapos ang ating takbuhin na malungkot tayo. Tayo'y nilikha wonderfully and beautifully. Yan ang patutuon natin tungkol sa kabutihan ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Few verses, hallelujah. Bago tayo magtapos. Praise God. Proverbs chapter 18 verse 1, lahatin na natin. Yaman din lang na pinag-uusapan natin yung dalawang side ng pagiging mag-isa. Lahatin na natin. Proverbs chapter 18 verse 1. Praise the Lord. A man who isolates himself seeks his own desire. Ano sa Tagalog yan, brother? Ang taong hinihiwalay ang kanyang sarili ay ang taong makasarili. Yan. Much better Tagalog, no? Ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan at sumasalungat sa lahat ng tamang kaisipan. Can you say amen? Daming din nag-amen, ha? Can you say amen, mga kapatid? Ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan at sumasalungat sa lahat ng tamang kaisipan. Now, you know kung anong katangian mayroon ang Diyos at kung anong katangian mayroon ang mga nag-isolate ng kanyang sarili. Ang Diyos naganap ng ka-fellowship sa kanyang kalagayan na nag-iisa, and yet, bagaman siya'y nag-iisa, wala kang mahanap sa kanya, marereklamo sa kanya sapagkat masaya siya kahit siya'y nag-iisa. Amen?
Kaya kahit nag-iisa kang humaharap sa pagsubok, sabi ng ating Panginoon, huwag kang mag-alala, hindi ka talaga nag-iisa. Kasama palagi natin ang ating Panginoon sapagkat ang kanyang salita ay ka-fellowship natin sa ating puso. Hallelujah! Nananahan ang Espiritu ng Diyos sa ating mga puso. Kaya there is no way para mga anak ng Diyos maging lonely kayo. Kahit man makita ng mga tao na nag-iisa ka sa mga paglalakbay, hindi ka talaga nag-iisa. Kasama mo ang Panginoon, kasama mo ang Diyos. Because someone is fellowshipping with you. Hallelujah. So, ang Diyos ay hindi niya, hallelujah, tiniis ang pagiging mag-isa. Although kaya niyang gawin yon, and yet hindi mahayag ang kapurihan ng Diyos kung nanatili siya mag-isa sa kanyang plano. Pero sa kabila ng katotohanan ito, mga kapatid, pinili pa rin niyang magkaroon ng ka-fellowship. At ang ka-fellowship, itong mga taong ito na walang maipagmamalaki sa buhay dahil ang ating kalasag at kalakasan pala gagawin ng Diyos sa kanyang sarili na ipamalas sa atin. Nagagalak ba tayo na ang kalakasan natin ay ang Diyos? Nagagalak ba tayo na ang ating biyaya ay ang Diyos? Na ang ating proteksyon ay ang Diyos? Ang ating kaligtasan ay ang Diyos? Ang ating kagalakan ay ang Diyos? Walang bagay dito sa lupa na hindi ang Diyos ang panggagalingan ng mga pangangailangan ito, ng lahat ng mga karanasan na ito. Lahat ay sa Diyos mauwi ang kapurihan at kaluwalhatian at ang kagalakan ng mga anak ng Diyos. Kaya lahat ng mga bagay na nagkakalakip-lakip ay sa kapurihan talaga ng Diyos, mga kapatid. Kaya wag natin pababayaan ng isa't isa. Wag natin pababayaan ang gawain ng ating Panginoon sapagkat wala pong katangian ang Diyos na pinababayaan ng fellowship. It is a divine nature. That is the good news. Kapag ikaw ay kahit na tinatamad ka ng maulan, mainit, pero punta ka pa rin sa gawain, walang pamasahe, punta pa rin sa gawain, masama pakiramdam, punta pa rin sa gawain. Why? Bakit nagagawa yan ng mga anak ng Diyos? Isa lang ang nalalaman ko, dahil taglay-taglay ng mga anak ng Diyos, ang katangian ng Diyos, hallelujah, na gusto niya ng fellowship, gusto niya ng isang makaka-fellowship sa kanyang presensya. Oh, purihin ang ating Panginoon. Palakpakan natin. Hallelujah. Ang buhay na Diyos. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Few verses as we end, mga kapatid. Basahin natin ang John chapter 16, verse 32 to 33. Sabi po rito, Tagalog na lang, as we speak about God's solitude. God's solitude ended with a fellowship. You will leave me all alone, sabi ng ating Panginoon. Yet, I am not alone. Can you say amen? Lahat ng mga bagay dito sa silong ng langit ay nagbabago. Mayroong isa lang na hindi nagbabago, yan ang ating Diyos, mga kapatid. Pero lahat ay nagbabago-bago. Kaya hindi natin pwedeng ilagay ang ating tiwala sa lahat ng mga bagay dito sa lupa dahil lahat ay nagbabago. Baka sumawa lang ang loob mo pag hindi na kayo close ng friend mo. Pag hindi na kayo ganun karami ang panahon sa mga kaibigan mo dito sa loob ng church. Pero kahit man magbago na ang mga sitwasyon at mga pagkakataon dahil kailangan nating harapin ang mga bahagi ng pagkatawag natin sa Panginoon. Pero stable pa rin ang iyong heart and soul. Establish ang heart mo na hindi magbabago sa pagmamahal sa salita ng ating Panginoon. You will leave me all alone, yet I am not alone. For my Father is with me. I have told you these things so that in me you may have peace. Amen. Kapag ka nararamdaman natin na tila baga hindi na umaayon sa atin ang sitwasyon, tila baga ang lahat na ng mga bagay ay nagiging kalaban mo na, ang sabi na salita ng Diyos, pumayapa ka. Pumayapa ka. Pag may tendency ka nang mag-isip ng hindi maganda sa sitwasyon, sa sarili mo, sa iyong kapatid, slow down ka lang, pumayapa ka. Sapagkat ang kapayapaan na mayroon ka ay galing sa Diyos mismo, mga kapatid. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. Kaya nyo mag-amen? Sa mundong ito, magkakaroon kayo ng maraming problema. Sa mundong ito, magkakaroon kayo ng maraming mga kaaway, ng maraming mga suliranin.
maraming karamdaman, maraming kagipitan, maraming kakulangan, maraming persecution. Can you say amen? Kaya nyo mag-amen? Pero ang sabi ng Biblia, hallelujah, in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Hallelujah. Na-overcome na ng Panginoon ang lahat ng mga trouble na yan. Kaya hindi tayo makakapag-complain sapagkat ang nararanasan natin ay nasa ilalim ng kapasyahan ng Diyos. And the will of God is mysterious. Pero pag ito'y nahayag sa iyo, gaano ka saya ang pusong na paghahayagan ng Diyos ng kanyang kalooban. Kay tamis ng kalooban ng Diyos pag ito'y nahayag sa mga mananampalataya. Kay inam sa pakiramdam sa kaluluwa, pinapalakas ang iyong buto, binabangon ka sa iyong kabagsakan. The satisfaction of the revealed will of God in your soul is not much to the satisfaction that this world takes from this earthly wealth. Mga earthly treasures. Kahit gaano pa karami ang ginto mo, gaano pa karami ang pera mo, kahit gaano pa karami ang mga properties mo, lahat ng mga satisfaction na yan ay hindi makakatumba sa satisfaction na every bit of the work of God ay nahayag sa iyong kaluluwa. Kakaiba yan, mga kapatid. Ang makilala mo ang Diyos sa kaliit-liitan hanggang sa kadaki-dakila na kalagayan niya, na attributes niya, yan ay walang kasintulad na kagalakan. Amen? Hindi ka makakaramdam ng anumang pagnanasa pa sa sanlibutan. Kaya nagagawa mong tiisin ang lahat ng mga bagay. Masarap kasi yung magtiis ka, basta kapiling mo ang Panginoon. Basta kapiling mo ang salita ng Diyos. Kasi yung nagtitiis ka, na malayo ka sa Panginoon. Walang saysay ang mga pagtitiis. But even our troubles, even our perseverance, it will be turned into a crown one day. Kung sa lahat ng mga perseverance na yan at mga troubles na yan, kasama mo ang Diyos na yung pinagkatiwalaan. The battle is not ours. The Word of God declared that the battle is the Lord. Can you say amen? The battle is the Lord. Hallelujah. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. So napakainam nito, mga kapatid. Ang oras ay dumarating, oo, dumating na kayo'y mga ngalat at ang bawat tao sa kanya-kanyang sarili, at ako'y iiwan ninyong mag-isa, at gayon may hindi ako nag-iisa sapagkat ang Ama ay sumasa akin. Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Saan ka makakakita ng taong maraming trouble sa buhay pero payapa pa rin? Makikita lang yan sa mga chosen, sa mga pinili. Because they are the ones who truly believe sa salita ng Diyos. They're willing to sacrifice their lives for this recognition kung sino ang Diyos sa buhay niya. 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 4. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles. Amen? Nararanasan niyo ba yung comfort ng Panginoon sa maraming mga troubles na nararanasan natin? Hallelujah. So that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. This is the declaration of the Word of God. Kung may ipapang comfort tayo sa sinuman, it is the same comfort na we receive from the Lord. Naintindihan po natin, mga kapatid? Kaya purihin ng Diyos sa ating mga buhay sapagkat nakaranas tayo ng biyaya ng Diyos. Kahit pa sabihin mong naranasan mong nag-iisa ka na lang, pero ang ka-fellowship mo ay ang Diyos pa rin, napakainam na kalagayan, napakainam na karanasan. Dahil sa pag-iisa mo ay binabad mo pa ang sarili mo sa pakikipag-usap sa Panginoon. Hallelujah. Matthew 28 verse 20, last verse.
And surely I am with you always, to the very end of the age. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Can we shout, praise the Lord? Can we shout, hallelujah? Napakabuti ng Diyos. Napakainam ng kanyang mahagawa. At napakadakila ng isang karanasan that God is unveiling Himself as you experience so many troubles in life while God is giving you comfort. Kaya naman mga kapatid, hallelujah, ang pagiging mapag-isa ay samantalahin natin sa mga pananalangin. Pero kung magiging mapag-isa ka katulad sa Proverbs chapter 18, huwag mong pakakanasain dahil hindi yan nature ng ating buhay na Diyos. And yet, ang sabi ng banal na kasulatan, hallelujah, ating bigyang halaga ang isa't isa na gumagawa ng mga bagay na mabubuti sa kalooban ng Diyos. Support them, di ba? Huwag natin sila hayaang mag-isa. Lalo na kapag nakikita natin ang kapatid, nagsasacrifice siya ng kanyang panahon, ng kanyang lakas, ng kanyang buhay para sa gawain ng Diyos, sa kaharian ng Diyos. Huwag natin siyang hayaang mag-iisa. Hindi mabuti sa kanya ang mag-isa. Naintindihan po ba natin? Let us offer ourselves para tulungan sila. Ayon sa sukat din ay pinagkakaloob ng Panginoon. Dahil sabi ng banal na kasulatan, pag nasa kamay mo ang kapangyarihan tumulong, gawin mo. Do you have the power? Do you have the power? Kung nasa inyong kapangyarihan na yan, ang tulong ng Diyos ay sa atin din. Tayo manalangin. Banal naming Diyos, salamat sa iyong mga salita. Tunay na sa salita mo lamang kami tumatanggap ng kalakasan pagka may mga panahon na kami ay nangihina. Ikaw lamang nagbibigay ng tunay na kagalakan sa mga panahon na nariyan ng marami mga kalumbayan. O Lord, truly Thy word comfort us in all things, in all troubles na aming nararanasan sa buhay na ito, Panginoon. At tunay, Lord, ang aming mga kaluluwa ay masaya sa gabing ito sapagkat it is so good to know na ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay Diyos na mayroong pleasure sa kanyang mga pinagpasyahang gawin. At ang pleasure na ito, O Diyos, ay hayaan mong manatili sa aming mga puso't kaluluwa. Alalahanin namin palagi na ang lahat ng mga bagay, mabuti man o hindi mabuti, ay dapat namin ipagpasalamat sa iyong pangalan. Kaya naman, Lord, maraming salamat sa gabing ito, sa iyong mga salita, sa iyong banal na presensya. We give you glory, we give you honor in the name of the Lord Jesus Christ. Ang lahat ay magsabing Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.